Good morning po sa mapagpalang umaga at tunay na tapat at maasahan ng ating Diyos ang tawag nito weather forecast. Tinignan ko last Friday yung isang yung 10 days nila forecast nila is ang Sunday is may thunderstorm and tawag nito rain. But praise God, maganda ang araw ngayon. So purihin natin ang Panginoon sa kanyang pagbibigay sa atin ng isang napakagandang araw. At mga kapatid, welcome po sa ating panambahan ngayon. Muli ay nais kong ibigay natin ang ating lahat-lahat, ating puso, isipan. Huwag po tayong pag-istorbo sa kahit na mga bagay sa ating mga isipan, sa ating pagsamba sa umagang ito. Huwag na po natin patagalin. Again, welcome and inanyayahan ko ang lahat na tumayo para po umpisa natin ang ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa inyong napakasaganang biyaya na patuloy na pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Salamat po sa proteksyon, salamat sa kalakasan, salamat sa bagong araw, Panginoon. Salamat sa buhay, salamat sa pag-asa. Salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng inyong ibinibigay sa amin, maging sa aming mga pangangailangan, our needs, daily needs, Panginoon, na hindi po kayo nagkulang sa amin. Pinapasalamatan po namin kayo at pinupuri sa inyong katapatan sa amin. Kahit na po kami ay hindi tapat sa inyo, patuloy po kayong nagiging tapat at mapagbigay sa amin at patuloy na nagpapatawad sa aming mga nagagawang kasalanan. Salamat po na sa umagang ito ay tinitignan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan at aming kahilingan, Panginoon, na nawa ay ipakita niyo sa amin na tunay na karapat-dapat kaming humarap sa inyo. Nawa ay ipakita at ipaalam niyo sa amin na kailangan namin kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. At hindi kami magiging masaya, hindi kami magiging kumpleto kung wala po kayo, Panginoon Jesucristo, sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, Lord, tignan niyo po, saliksikin niyo po ang aming mga puso, at kung meron man pong mga kasalanan na nakatago dito, aking dalangin, Panginoon, na linisin niyo po, tanggalin at patawarin po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Naway wala pong balakid, walang hadlang sa aming paglalapit sa inyong trono ng grasya sa umagang ito. Sa aming pagpupuri, sa aming pag-awit, sa aming pakikinig ng inyong salita, sa aming pakikiisa sa lahat ng mga mananampalataya. Nawa, Panginoon, ay tunay na makita ninyo sa amin ang taus-pusong pagpapasalamat, taus-pusong pagpupuri, taus-pusong pagbibigay ng kaluwalhatian sa inyo. Dahil karapat-dapat po kayo na papurihan at luwalhatiin sa aming mga buhay. Lord, salamat po muli. Be with us, be the center of our worship, O God, and guide us and even bless us, O God, sa aming pong pagsambang gagawin sa inyo sa umagang ito. Salamat po muli. Ikaw po ang aming itinataas, tinatakila, pinasasalamatan at iluluwalhati. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen.
Buksan po ang natin ating Biblia sa Psalms 36. I'll be reading in the English Standard Version and gaya na nakasanayan salitan po ang ating pagbasa. Sa last verse ay sabay-sabay po tayo. Psalms 36. Transgression speaks to the wicked. Deep in his heart, there is no fear of God before his eyes. For it flatters him in his eyes, for one to discover his iniquity and hate it. The words of his mouth are trouble and deceit. He has ceased to act wisely and do good. He devises wickedness upon his bed. He sets himself on a path that is not good. He does not despise evil. Your steadfast love, O Lord, extend to the heavens, your faithfulness to the clouds. Your righteousness is like the mountains of God. Your judgments are like a great deep. O Yahweh, you save man in beast. How precious is your steadfast love, O God. The children of mankind take refuge in the shadow of your wings. They feast on the abundance of your house, And you give them to drink of the river of your delights. For with you is the fountain of life. In your light do we see light. Continue your loving kindness to those who know you, and your righteousness to the upright in heart. Let not the foot of arrogance come upon me, nor the hand of the wicked drive me away. Together, There the workers of wickedness have fallen. They have been thrust down and cannot rise. Psalms 23 is a very familiar verse, and it says, Yahweh is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness for His name's sake. Mga kapatid, andito po tayo because we know that we have a God na hindi malayo o malamig sa atin, kundi isang shepherd who loves us as His sheep and lovingly leads us, protects us, and keeps us, at siya'y nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Sa gitna po ng pagod, problema o takot na ating dala ngayong araw, may isang katotohanan na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. The Lord Himself, who is our shepherd, walks with us, and whom we can rest. Our shepherd is what we all need. This means that our God is our provider, the one who restores our weary souls and leads us in the right path. Hindi niya lang tayo iniligtas, He also sustains us araw-araw. He gives us rest when we are tired, strength when we are weak, and guidance when we do not know where to go. So as we sing our song, may we also pray in our hearts, gaya po ng ganitong prayer, Lord, lead me. You are my shepherd, and I will follow you and trust you. So as we sing this song, let us come before Him bilang mga tupa niya na nagtitiwala sa kanyang mabuting pastol. Kantahin po natin ang ating unang awit, ang Shepherd. Verse 1. Though I walk through the valley, and I can see the way, when the shadows surround me, I will not be afraid, for I know you are with me, you will always provide. Though the path may be lonely, you will stay by my
you seek me. Yes, Lord. When I'm trying to hide, and your love, it pursues me all the days of my life. I will rest my soul. I trust in you alone. For the Lord, my shepherd, leads me, and He is all I need. In the darkest, valley, I know my shepherd is all I need. I rest my soul in you alone. You light my way, you lead me on. I rest my soul in you alone. You light my way, you lead me on. For the Lord, my shepherd, leads me, and He is all I need. Darkest, in the darkest valley, I know my shepherd is all I need. May we trust you, Lord, more habang lalo namin kayong nakikilala bilang aming pastol at tagapagligtas. Let us continue to worship our Savior as we sing, I will trust my Savior Jesus. Verse 1. I will trust my Savior Jesus when my darkest doubts befall. Trust Him when to simply trust Him seems the hardest thing of all. Verse 2. I will trust my Savior Jesus, trust Him when my strength is small. For I know the shield of Jesus is the safest place of all. Amen. Jesus, only Jesus, help me trust you more and more. Jesus, only Jesus, may my heart be ever yours. I will trust my Savior Jesus. He has said His way is best, and I know the path He's chosen leads to everlasting rest. Amen.
Jesus, only Jesus, help me trust you more and more. Yes, Lord. Jesus, only Jesus, may my heart be ever yours. Jesus, only Jesus, help me trust you more and more. Jesus, only Jesus, may my heart be ever yours. On the cross. On that cross, how it was seen. I can go now, ever trusting in the one who died for me. What could I bring? For your gift is complete. So I trust you, simply trust you, Lord, with every part of me. On the cross, oh, on that cross, how it was seen. I can go now, ever trusting in the one who died for me. What could I bring? For your gift is complete. So I trust you, simply trust you, Lord, with every part of on the cross. Oh, on that cross, how it was seen. I can go now, ever trusting in the one who died for me. What could I bring? For your gift is complete. So I trust you, simply trust you, Lord, with every part of me. Jesus, only Jesus, help me trust you more and more. Jesus, only Jesus, may my heart be ever yours. Jesus. Jesus, only Jesus, help me trust you more and more. Jesus, only Jesus, may my heart be ever yours. Let this be our humble prayer before God as we sing our final song, that He would give us clean hands and pure hearts. Sa dami ng tukso at dami ng pagsubok sa mundong ito, we need His grace na magbibigay sa atin ng lakas to turn away from our sin and to seek Him as our refuge. Sabi sa Psalms 24 verse 3 to 4, who may stand in His holy place, he who has clean hands and a pure heart. Kantahin po natin ang ating last song, Give Us Clean Hands. We bow our hearts, we bend our knees. O Spirit, come make us humble.
We turn our eyes from evil things. O Lord, we cast down our idols to give us clean hands, to give us pure hearts. Let us not lift our souls to another, to give us clean hands, O God, to give us pure hearts. Let us not lift our souls to another, O God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, O God of Jacob. O God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, O God of Jacob. We bow our hearts. We bow our hearts. We bend our knees. O Spirit, come make us humble. Yes, Lord. We turn our eyes from evil things. O Lord, we cast down our idols. So give us clean hands, oh, give us pure hearts. Let us not give our souls to another. So give us clean hands, so give us clean hands, oh God, oh, give us pure hearts. Let us not lift our souls to another, oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Yes, Lord. Will you give us clean hands, and will you give us pure hearts. You alone we worship, O God. Ikaw lamang po ang aming mapagkakatiwalaan, Panginoon. Just give us clean hands. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not give our souls to another. So give us clean hands, O God. Oh, give us pure hearts, yes, Lord. Let us not lift our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks, who seeks your face, oh God of Jacob. Oh God of Jacob. Tunay na mapagkakatiwalaan ka namin, Panginoon, dahil kayo po ang aming pastol at ang aming tagapagligtas na nag-iingat sa amin at nagbibigay ng pag-asa at lakas sa amin araw-araw. We praise you, O Lord, and we give all the glory and honor to you, O God, our King and our Savior. Amen. Let us now all be seated.
Tayo po'y manalangin para sa ating mga handog. Muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong napakasaganang biyaya na ipinagkakaloob sa aming Panginoon. Salamat po sa inyong napakalaking concern sa aming mga buhay at kaluluwa na inyo pang ipinakaloob ang inyong bugtong na anak para lamang kami ay tubusin sa aming mga pagkakasala, sa kamatayan na naghihintay sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat. Kung hindi po dahil sa inyong habag, awa at biyaya, wala po kami ngayon dito. At kung nandito man, hindi pa rin po kami makakarating at makakaabot sa inyong paluwalhatian. Kaya Lord, napakalaki po ng aming kagalakan at pagpapasalamat sa inyo. At sa umagang ito, isang manifestation ng aming pagpapasalamat at kagalakan sa inyong ginawa sa aming mga buhay, sa inyong pagliligtas sa amin, ang aming pong pagbibigay, pagdadala ng aming mga handog, ang aming mga puso, isipan, kalakasan, at pati na po sa aming resources, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay maging tunay na napakabangong aroma sa inyong trono ang aming mga buhay at mga handog na dadalhin sa inyo ngayon, Panginoon. Nawa, Lord, ay magalak po kayo at nawa ay pagpalain po ninyo ang inyong mga hinirang, ang inyong mga anak sa umagang ito at sa araw-araw ng aming mga buhay. Be blessed, O God. Be magnified. Maging malaki po kayo kahit sa aming pagbibigay, Panginoon. Tunay na maging napakalaki ninyo, Panginoon, sa aming mga buhay. At kayo ay mag-glorify, maluwalhati sa aming mga handog ngayong umagang ito. Salamat po muli. Lahat ng ito ay aming pinapasalamatan sa inyo sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Let us now bring our offering. Inaanyayahan ko pong lahat na tumayo at sabay-sabay po natin bigasin ang Bible pledge. Ito ang aking Biblia. Naniniwala ako na ito ay salita ng Diyos, walang labis, walang kulang. Mamahalin ko at susundin ko ang mga ipinag-uutos dito. Sisikapin kong mamuhay sa katotohanan nito at hindi gagawin ang mga ipinagbabawal dito. Para sa aking tunay na kagalakan sa tulong ng Banal na Espiritu tungo sa paglahat ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus upang maluwalhati ang aming Diyos. Amen. Tigil po tayo mga tayo. Ating pong buksan ang ating mga kanya-kanyang Biblia sa aklat po ng Colossians. Colossians chapter 3. At atin pong babasahin ang buong chapter. Colossians chapter 3. Therefore, if you have been raised up with Christ, keep seeking the things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on the things above, not on the things that are on earth. For you died, and your life has been hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, is manifested, then you also will be manifested with Him in glory.
Therefore, consider the members of your earthly body as dead to sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which is idolatry. On account of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. And in them, you also once walked when you were living in them. But now you also lay them all aside: wrath, anger, malice, slander, and abusive speech from your mouth. Do not lie to one another, since you put off the old man with its evil practices, and have put on the new man, who is being renewed to a full knowledge according to the image of the one who created him. A renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, and freeman, but Christ is all in all. So as the elect of God, holy and beloved, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing one another, and graciously forgiving each other. Whoever has a complaint against anyone, just as the Lord graciously forgave you, so also should you. Above all these things, put on love, which is the perfect bond of unity. And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell in you richly, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with gratefulness in your hearts to God. And whatever you do, in word or deed, do all things in the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father, through Him. Father in heaven, we thank you for your goodness and for your loving kindness, O God. The richness of your glory is incomparable, O God, is indescribable. We cannot describe it in a simple terms. The greatness of your mercy and the abundance of your grace are incomparable, O God. No one can pay you, O God, sa lahat po ng inyong ginawa sa aming buhay, at sa lahat po ng inyong ipinakita at ipinaranas sa amin, O Lord. You are so good. You are so wonderful bilang aming Diyos at aming tagapagligtas. Lord, as we have read your word today, this again reminds us that we are no longer slaves of our sin. You elected us. You are our Father who is in heaven, and we are your elect people. You chose us before the foundation of the world to obey your word. You chose us to be your servants, to live your word, and to take up our cross, to serve you with all our hearts, with pure heart, and with clean hands. Lord, we know that we have the Holy Spirit that is in us. And wala po kaming kailangang ikatakot, wala kaming kailangang ipangamba. Because we know, Lord, that we are in your hands. And because we are in your hands, we know na hindi po kami, Panginoon, nag-iisa in our Christian journey.
Naglalakbay po kami, Lord, nakasama namin ang aming shepherd, who is alone our King and our Savior, Jesus Christ. Lord, you are called us. You're calling, your demand to us as your servants, as your elect people, is to flee from sexual immorality, to flee from idolatry, from slander, from anger, from gossip, from anything, Lord, na nagbibigay ng dumi sa aming pagkatao, sa aming pagiging Kristiyano. And so, Lord, you sent us your Holy Spirit, you gave us your Holy Spirit so that magkaroon kami, Panginoon, ng kakayanan at bibigyan kami ng kapangyarihan na siyang magtutulong po sa amin, Lord, na mamuhay sa inyong kautusan at sa inyong kalooban. Lord, you did not call us just to live by our own condition. You called us to live by your commandments. That's why, Lord, we ask your help, O God. We know that we have the Holy Spirit. And so, Lord, we pray that may the Holy Spirit empowers us. May the Holy Spirit truly convicts us day by day in our sins and help us, give us the power to live by your word, to live with joy, with greatness, O Lord, na hindi po kami, Panginoon, madaling madala sa mga temptations na aming kinakaharap every day in our lives. Father, we know that you are there, you are with us every day. Kami nagpapasalamat, Panginoon, at lagi namin kayong tinitingala, tinitingnan bilang aming lakas, bilang aming pag-asa sa amin pong mga buhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, nawa ay maibigay po namin ang aming buong lakas ngayong araw na to. Maibigay namin ang aming buong oras. Maibigay namin ang aming buong puso at isipan as we worship you today. I pray that you may see us, that we truly give you all the glory and honor. At wala po nawa kaming itinitira sa aming mga sarili and to boast in ourselves. But we only boast on the cross. We only boast in Jesus Christ alone. Siya lang po ang aming may pagmamayabang at siya lamang po ang aming titingalain at itataas. Kaya, Panginoon, nawa ay mabless ka sa aming pong pagsamba at sa aming pong pakikinig po ng inyong salita ngayong araw na to. Tulungan ninyo kami at kumilos kayo sa aming puso. Tulungan ninyo kami aming pong tunay na maging masagana po ang inyong salita sa aming buhay. Amin po nawa may pamuhay ang inyong mga salita araw-araw po, Lord. Sa bawat pakikinig po ng inyong mensahe. Tulungan nyo kami to live it out. Tulungan ninyo kami, Lord. Give us the strength. Give us the endurance. Give us the joy to live your word. Ngayon, Panginoon, makikinig na naman po kami sa inyong salita. Ito po ang aming hinihiling sa inyo, na baguhin ninyo kami. Baguhin niyo pa kami, Lord. Kung ano pa po ang mga kailangang baguhin sa amin, hinihiling po namin sa inyo na naway baguhin ninyo kami. Tulungan niyo kami, Lord, na tunay na amin po, Lord, kayong pagsilbihan sa buong oras at buong araw at buong panahon at buong buhay na inyo pang ibinibigay sa amin. Naway hindi kami magkulang sa inyo. Even though we are tempted in some other ways, and sometimes we fall into our weaknesses and our sins. But Lord, because of your abundant grace, you revive us, you restore us. You give us the joy of our salvation again. And you help us stand again and to live again in your word. And so, Lord, that's what we ask, Lord. Natulungan niyo kami as we face our day by day
Pray Lord, na sa amin pong pakikinig ng inyong salita, tunay na makundig kami at amin po itong i-embrace sa aming pamumuhay. Binabalik po namin lahat, Panginoon, sa inyo ng pasasalamat at papuri sa aming Panginoong Isus, na aming Panginoon. Amen. Pwede na po tayong maupo. Muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Sabihin niyo po sa inyong katabi, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid. Isang mapagpala. Umakit sa yung kapatid. Tunay nga bang pinagpala tayo? Amen. Walang duda. Walang duda dyan. Pala pala. Ang mga mananampalataya ni Kristo ay tunay na pinagpapala ng Diyos. Hindi lamang sa material na bagay, kundi higit sa lahat sa spiritual. Yun yung kanyang sinasabi sa Ephesians 1, if I'm not mistaken, sa Efeso 1, no? Sabi niya rito, verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Balik-balikan niyo po yun. Kaya tayo man ay may kinakaharap na mga suliranin or mga pagsubok sa buhay, huwag mong kakalimutan, kapatid. Dahil ikaw ay niligtas na, ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Yung kaligtasang pinagkaloob sa iyo ay unang pagpapala. Amen. Ay pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Title po ng ating mensahe sa umagang ito, The Believer's Sanctification. Ang sanctification, hagiasmos sa Greek, is, ang ibig sabihin is to set apart. To set apart. Binubukod. Bukod tangi. Kapag ang lalaki, sinabihan niya yung kanyang nililigawan na ikaw ang bukod tangi kong minamahal. Oo, talagang kinikilig si Sister Marlene. So, at tayo na sa Romans chapter 6 na. Praise God. So, ang ating passage sa umagang ito, ang context, kabuuan, ay nasa verses 1 to 10. Kaya babasahin ko yung verses 1 to 10, pero ang ating pong pag-aaralan, ang ating pagkain sa umagang ito, kalakalahati lang. So, ano daw, yung diet. Ibig sabihin, hanggang verse 5 lang po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. But let me read to you Romans chapter 6, verses 1 up to 10. Sa English Standard Version. You can follow me sa inyong mga Bible translation. Romans 6 verse 1 to 10, What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who died to sin still live in it? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death?
we were buried therefore with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. We know that our old self was crucified with Him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. For one who has died has been set free from sin. Now, if we have died with Christ, we believe that we will also live with Him. We know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over Him. For the death He died to sin once for all. But the life He lives to God. May the Lord add blessing to the reading of His Word. Praise God again. His mercy and grace that sa tinagal-tagal at napahaba ng Romans, Book of Romans, nandito na tayo sa chapter 6. And bago po tayo pumunta sa ating passage ngayon na binasa ko, nais ko po munang i-differentiate ang justification sa sanctification para po mas malinaw nating maintindihan ang mensahe ngayon. Sa simpleng kahulugan po, ang justification ay ang solusyon sa problema ng guilt of sin. Kailangan mag-justify tayo because we are sinners. Ang guilt of sin ay nasa atin, nakakabit sa atin. At hindi natin kayang tanggalin yung guilt of sin. Hindi natin kayang pigilan yung sarili natin to make sin every day. And so we need a justifier. We need a Savior. We need a just God who can save us and justify us. So, ang isang mananampalataya ay pwedeng mag-rejoice dahil sa katotohanan siya ay diniklara na, declared righteous or matuwid. Diniklara siyang matuwid ng Diyos. Siya ay pinalaya na mula sa kaparusahan ng kasalanan. Yun yung justification. Pinalaya ka na. Pinalaya na tayo mula sa pagkakakulong at pagkaka-enslave from sin. Samantala, ang sanctification naman ay tumatalakay sa problema ng kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng isang mananampalataya. The power of sin. Yun yung tinatalakay ng sanctification. Yun yung target ng sanctification. Yung power of sin in our life as a believer of Christ. Paano makakamit ng mananampalataya ang kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan? Sa isang simpleng pagpapaliwanag, ganito po. Sa Romans 1 verse 18 hanggang chapter 3 verse 20, ang ipinapahayag ay ang kasalanan. Ipinakita ni Pablo, gaano ka makasalanan ang tayo, kung gaano ito ka-deadly. At ang tao ay alipin ng kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan. Kailangan natin ng salvation. Kailangan natin ng salvation. So from Romans 1:18 hanggang chapter 3 verse 20, yun yung ipinapakita ni Pablo sa atin. At sa Romans chapter 3 verse 21 to chapter 5 verse 21 naman ay ang way of salvation. Yung way of salvation. No? Paano i-justify ang tao? And we believe and we learned that we are justified by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ito yung tinatawag na yung righteousness of God imputed to us sinners. No? Ipinasa yung righteousness ng isang walang kasalanang anak ng Diyos na siya namatay sa cross para sa atin ang mga makasalanan. And so, we are righteous in the sight of our God through the righteousness of the Lord Jesus Christ.
And from chapter 6 to chapter 8 naman ay ang life of salvation. So, ulitin ko, yung Romans 1 hanggang chapter 3, Romans chapter 1 hanggang kalahati ng chapter 3, yung pagpapakita o pagpapahayag ng kasalanan. Yung Romans kalahati ulit ng chapter 3 hanggang chapter 5, yung way of salvation. And from chapter 6 to chapter 8, yung life of salvation. At dito tayo ngayon focus sa life ng salvation. Tapos ka ng ginastify. Alam mo na ikaw ay makasalanan. Alam mo na ang makasalanan ay i-justify sa pamamagitan ng kanyang faith alone. Oh? And then dito, paano ka mamumuhay bilang justified, bilang saved, bilang Christian. Paano mamuhay ang niligtas na sa kasalanan. So, in other words, this is God's power in sanctifying the believer. At dito sa chapter 6, tinuturuan tayo ni Pablo, lahat ng mananampalataya, bakit kailangan hindi na mamuhay sa kasalanan? Bakit kailangan hindi na mamuhay sa kasalanan ang isang mananampalataya, ang isang niligtas na, ang isang ginastify na? Walang mananampalataya makakapamuhay ng perpekto. Tama? Or sinless life sa buhay na ito. But, kailangan makita sa isang mananampalataya ang decreasing pattern of sin sa buhay natin. Hindi man natin tayo mamuhay ng perpekto agad-agad in an instant way, but we should be the pattern ng paggawa ng kasalanan ay dapat decreasing, hindi magpaplato or hindi aangat or magpo-progress. Ang mananampalataya ay dapat na mamuhay na kaisa ng Panginoong Hesukristo. Now, gaya ng laging ginagawa ni Pablo, lagi niyang ina-anticipate ang mga objections ng kanyang mga critics. Diba? Meron tayong pag-aaral yung pinamagatan kong objection, Your Honor. No? Si Pablo ay mahilig mag-anticipate ng mga objections from his critics. Alam niya na pwedeng ma-misinterpret ang kanyang mga sinasabi at tinuturo. Katulad dito, alam niyo ba na mahirap kung tanggapin to sa mga Hudyo? Mahirap nilang tanggapin. No? Kaya, alam na ni Pablo na ma-misinterpret ito ng kanyang mga tigapakinig. Tulad na lang halimbawa, noong nakaraan, sa chapter 5 verse 20, ano sabi ng 5 verse 20, yung later part, sabi niya, but where sin increased, sabi niya, grace abounded all the more. Mahirap iintindihin. Kasi pagka hindi natin naiintindihan yung salita nito, yung sinasabi ni Pablo na ganito, maaari natin mag-misinterpret. Maaari natin isipin, ganun ba? So, kailangan kung gumawa ng maraming kasalanan para mas lalo pang sumagana ang biyaya ng Diyos sa akin. Which is marami ngayon. Marami ngayon ang ganito ang kanilang pag-intindi. No? So, kung hindi natin ito maintindihan ng mabuti, magkakamali tayo sa ating interpretasyon. Para kasi ibig sabihin nito, pwede ko naman gawin pala lahat ng gusto kong gawin. Kasi grasyoso naman ang Diyos. Mahabagin naman ang Diyos. Alam ni Pablo at sigurado siya na maraming mag-o-object at mamimisinterpret siya dito. Kaya handa siya na i-counter anuman yung mga objections nila. At dito nga sa verse 1, chapter 6, ay pinunan na ni Pablo yung gap. Hindi niya na hinayaan, Paul, teka lang. Hindi niya na hinayaan ganun. Hindi niya na hinayaan mag-object pa yung kanyang mga kritiko. Kundi pinunan niya yung gap para wala nang mai-object yung kanyang mga detractors. Kaya sa verse 1, ano sabi sa verse 1? Sabi niya sa verse 1, chapter 6, yung una, sabi niya, what shall we say then? What shall we say then?
Binabalikan, para binabalikan ni Pablo yung previous chapter, lalo na yung verse 20, na sinasabi ni Pablo ulit, kung gano'n pala na habang dumadami ang kasalanan, mas sumasagana yung kagandahang loob ng Diyos. Parang gano'n yung pagkakasabi niya, nung tinan niyo, what shall we say then? Binabalikan niya yung chapter 5, verse 20. So gano'n pala, sabi niya, sumasagana pala yung grasya ng Diyos kapag nakagawa tayo ng maraming kasalanan. So ngayon, ito yung karugtong, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Sabi niya, patuloy ba tayong gagawa ng kasalanan para lang sumagana or madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Parang lumalabas ganito, mas maraming kasalanan, mas maraming pinagkakaloob na biyaya ang Diyos. Mas magiging gracious siya. Parang ganon. No? Lumalabas na ganon na nagtuturo si Pablo dito ng antinomianism. Ano yung antinomianism? Antinomianism ay binubuo ng dalawang Greek word na anti meaning no at nomos meaning law. Wala na balaod. Ha? Wala na ano. Sige, you have all the liberty to do what you want to do. Wala na yung law. No? So, sabi ng mga detractors and critics ni Paul, Paul, nagtuturo ka ng antinomianism dito. Walang law. Sa panahon ni Pablo na maraming kontrabida, mahirap nilang tanggapin yung salvation by grace alone. Ang hirap. But, hindi lang sa panahon ni Pablo, kahit ngayon, gusto pa rin sumusyo ng tao sa Diyos sa kanyang trabaho, sa pagliligtas sa sangkatauhan. Gusto ng tao sumusyo, gusto ng tao may part sa salvation. No? Ang daming mga tao na akala nila, kailangan pa nilang gumawa ng mabuti para tulungan ng Diyos sa pagliligtas sa kanila. Alam nyo, sa Russia, noong late 19th century at early 20th century, ganito yung itinuro, yung interpretasyon na itinuro ng isang infamous Grigory Yefimovich Rasputin. Si Grigory Rasputin. No? Siya ay isang religious advisor ng Romanov family. Yung Romanov family, sila yung nasa katungkulan. At yung kanilang spiritual advisor, itong si Grigory Rasputin. At alam niyo yung kanyang interpretasyon? Yun yung tunay na antinomianism. Gumawa ng kasalanan para mas lalo makita yung biyaya ng Diyos. At mas lalo mong mapapatunayan na ang Diyos ay mapagmahal. Ganun yung kanyang interpretasyon. At ganun yung kanyang tinuro. Noon. Nagturo siya na the more you sin, the more na magiging gracious ang Diyos at the more na mag-glorify ang Diyos. Sipin niyo yan? The more you sin, the more God will be glorified. Hindi. Nagturo din siya, itong si Rasputin, nagturo din siya na kung ikaw ay isa lamang ordinaryong sinner, hindi mo binibigyan ng opportunity ang Diyos na maipakita yung kanyang glory. Huh? So, kailangan mong maging extraordinary sinner para maipakita ng Diyos yung kanyang glory. Kailangan mong maging extraordinary sinner. Yung mga sinner lang, wala. Sabi ni Rasputin, wala kang ginagawa sa Diyos. Hindi mo hinahayaan ng Diyos na maipakita niya yung kanyang grace at yung kanyang glory. And so you have to make sin more. Sin more. Isipin mo kung yan ang itinuturo sa church. Ano kaya mangyayari sa atin? Yun po ang totoong antinomianism. At yan ay kailanman hindi ituturo ni Pablo sa atin. Kailanman hindi niya ituturo yan. Ganun pa man, inaccuse pa rin siya ng kanyang mga critics na pagiging antinomian. No?
Pwede rin naman na meron din gusto lang talagang gumawa ng kasalanan upang sumagana ang biyaya ng Diyos at bigyan katuwiran or i-justify yung kanilang evil lifestyle. Para lang ma-justify yung kanilang evil lifestyle, okay, sige, maniniwala kami dyan. You do more sin. Do more sin. Ngunit hindi papayagan ni Pablo ang ganitong pangyayari o sitwasyon. So, balikan natin. Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para sumagana palalo ang biyaya ng Diyos sa atin? Magpapatuloy ba tayo? Oo daw. So, hindi. Tandaan po natin na hindi kailanman challenge ni Paul yung conclusion ng tanong dito na the more sin, the more grace will cover. Ang challenge ni Paul dito ay yung concept na ang mananampalataya ay binibigyan ng pahintulot na magkasala dahil sa biyaya. So, yung ginagawang license, yung grace of God, para gumawa na ng mas maraming kasalanan. Yun. Yung kanyang challenge dito. Yun yung gusto niyang i-deal dito. Hindi rin tinutukoy ni Pablo dito yung paminsan-minsang pagkahulog sa kasalanan ng isang believer, gaya ng nangyayari sa bawat Kristiyano dahil sa kahinaan ng flesh. Yes, of course, ang isang Christian hindi pa man perfect, nakakagawa ng kasalanan. Because alam natin na our flesh is corruptible. We are still in this tent that is corruptible. And we're still waiting for the glorious tent na ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. No? Ang tinutumbok niya ay yung intentional, willful sinning pattern ng isang tao. So yun yung kanyang tinutumbok at yun yung gusto niyang i-build dito. Intentional, willful sinning pattern. Ibig sabihin yung sinasadyang mga kasalanan. Yung habitual sinning. Ginagawa kasalanan ngayon, and then later on, sasabihin sa sarili, ay, Lord, sorry, nagawa ko yung kasalanan. And then sa susunod na mga araw, gagawin uli yung kasalanan. That's habitual. Huh? Habitual. Yun yung kanyang dinidil dito. Yun yung tinutumbok ng kanyang pagtanong dito. Nung tinanong niya na are we to continue in sin so that grace may abound? Sabi niya. So, yun yung kanyang gustong i-deal dito. No? Ang sagot sa tanong na ito, makikita natin sa verse 2a. Tignan niyo yung inyong Bible. Ano sabi ng verse 2a? Ang sagot niya dyan? By no means. Sabi niya, sa Tagalog, hindi. Sa ibang translation, sabi gano'n, God forbid. Sa Greek, mi gonito. Oh. Mi gonito. Napag-aralan na natin ito. No? Alam niyo yung word na mi gonito sa Greek ay isang direkta at napaka-strong na pagpapawalang saysay sa katanungan. Para bang masyadong nahintakutan si Pablo sa tanong na yun, ha? Kailangan mo pa talaga? Ha? Ano na by no means? Hindi. Dapat hindi mangyari yun. Alam niyo po, yung migino ito ay 14 times na ginamit ni Paul yung salitang God forbid. 14 times na ginamit sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga letters. At dito sa Romans ay 3 beses niya itong ginamit. 3 times. Kapag ka inuulit-ulit yung isang salita, naglalarawan lang yan, nagpapakita lamang yan na napaka-importante nito. So, napaka-importante na hindi, sabi niya, God forbid, na tayo'y magpapatuloy sa pagkakasala nang sa gayon ay sumagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Are we to continue in sin
Sinagot din ito ni Pablo sa pamamagitan ng isang rhetorical question. Alam niyo yung rhetorical question? Ha? Yung rhetorical question ay hindi nangangailangan, ay question na hindi nangangailangan ng sagot. Very clear na yung sagot. No? So sabi niya, how can we who died to sin still live in it? Patay na tayo sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Sabi niya, hindi maaari na patuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Magagawa pa ba ang isang patay? Wala. Ipatay tayo sa kasalanan dahil kay Kristo Jesus na siya nagligtas sa atin. Kaya wala ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating mga buhay. Death and life is incompatible. Hindi po sila compatible. Hindi sila pwedeng mag-coexist. In Christ, the old self has been made a corpse. Ano yung corpse? Bangkay. In Christ, wala ng buhay ang luma mong buhay. Tandaan niyo yan. Kung ikaw ay na kay Kristo, yung lumang buhay mo ay wala ng buhay sa iyo. Hindi na siya mabubuhay muli sa iyo. He is considered a corpse, bangkay. At unbiblical din, ang idea ng isang Christian ay pwede pang mamuhay sa kasalanan, habitually. That's unbiblical. Walang Christian na namumuhay sa kasalanan. Pero, nakakalungkot na kapag ka tumingin ka sa palibot mo, ang dami nagpo-profess na Christian, but you will never see the fruit sa kanilang buhay. Ang nakikita mo sa kanila, they profess to be Christian, pero nandun pa rin yung gossiping. Nandun pa rin yung hatred. Nandun pa rin yung malice. Kaya nga sa ating scripture reading kanina, inisa-isa yun. Sa Colossians chapter 3. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 9. Tignan niyo yung mga Bibles niyo. 1 John 3 verse 9. Sabi niya, no one born of God makes a practice of sinning. For God's seed abides in him, and he cannot keep on sinning because he has been born of God. He cannot. And he will not keep on sinning because he has been born of God. Itaw na sa pag-usap. By the Spirit. Ang genuinely justified life is and will continue to be a sanctified life. A justified life is and will continue to be a sanctified life. Once you are saved, you will continuously be sanctified. The grace of God that saved you will also be the grace of God that will sanctify you through and through. Kaya, this is our assurance. Kaya sa tulip, yung perseverance of the saints, ito yun. Makakapag-persevere ang isang saint, ang isang Christian, because yung grace na nagligtas sa kanya will also be the grace that will go on sanctifying him. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya Philippians chapter 1 verse 6 says, diba? Pinangahawakan niyo ba to? That God, kung ano man yung kanyang inumpisahan sa buhay natin, will bring it to completion in the day of our Lord Jesus Christ. Dapat, isa sa mga memory verse niya, Philippians 1:6.
Kailangan nyo i-memorize yan. Kailangan nyo panghawakan yan. That's it. That is our assurance of salvation. Isa sa mga sinasandalang bersikulo upang ang ating assurance of salvation ay talagang tunay maramdaman, makita at ma-experience natin. Dahil ang kanyang salita mismo ang nagsasabi nito. Sabi ni Dr. Donald Gray Barnhouse, holiness starts where justification finishes. Ulitin ko, holiness starts where justification finishes. And if holiness does not start, we have the right to suspect that justification never started either. Naintindihan po ninyo? Sabi niya, ang pagiging banal ay magsisimula kung saan ang pagkakaligtas sa iyo ay natapos. Yung justification. Tapos na. Niligtas ka na. Magsa-start na yung holiness sa buhay mo. Now, kung hindi pa nag-i-start ang holiness sa buhay mo, napakalaki ng tsansa. Hindi ka pa nga talagang justified. Hindi ka pa saved. So, ibig sabihin, after tayo ma-saved, automatic yung susunod ka agad, yung sanctification, yung setting apart, so that we become holy and blameless in the sight of our Lord Jesus Christ. Pero kung hindi nakikita yung Christ-like life, yung holiness, kasi sabi ng iba, wala naman daw banal na tao dito sa mundo. Ewan ko kung saan niya kinuha yun. Kawawa siya. He is the most pitiful man in this world. Kapag ka na-justify ka na, automatic yun. Whether you like it or not, you will live in a holy life in Christ Jesus. You will live in holiness. Dili na ka musugot ng muhimong pagsala. Kabalo ka na nasala na siya. And so when you see that sin coming unto you, or ikaw lumalapit doon, pag nakita mo, no! You will turn away from that sin and turn to Christ. Kung ang dami ngayon, Christian, pero they are embracing sin. Ganda na sinabi niya, no? Holiness starts where justification ends. Baguhin ko na, lang finishes. Holiness starts where justification ends. And if holiness does not start, we have the right to suspect that justification never started here. Magduda ka na. Magduda ka na. Am I really justified, Lord? Totoo bang ligtas na nga talaga ako? Dapat sana ito yung mga naisip ng marami. Dapat ito yung iniisip natin. Kaya wala talagang justification kung walang sanctification. Gaya na lang ng walang divine life kung walang divine living. Kung hindi nakikitaan ng holiness sa isang tao nagpo-profess na siya ay Christian, ibig sabihin, hindi talaga siya totoong saved. Sana I made myself clear here. Kung talagang sinasabi nating Christian tayo, sana nakikitaan tayo ng holiness sa ating mga buhay. Again, ang salvation ay hindi lamang legal transaction, kundi ito ay isang actual transformation. Hindi lang siya legal transaction. You are not just declared righteous, but this is also an actual transformation. Merong makikita sa buhay ng isang justified man.
May makikita pagbabago. Ang laki ng pagbabago. Makikita. Kaya napaka-imposible po na tayo ay alive in Christ and alive to sin at the same time. Yes, alive. Yes, I'm alive in Christ and I'm also alive in sin. 2 Corinthians, sabi ko nga, nung in-interview ako sa FCA, sa DZAS, yung tinanong ako ano ba ang verse na paborito mo, Pastor. Sabi ko, ang life verse ko po actually, ito yung isi-share ko sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Mayroong before and after. Hindi na nakikita sa iyo yung before mo. Iba na nakikita sa iyo ngayon. Kaya nung nakita kami ng mga barkada namin, tinawagan ako, may pwesto pa dyan sa Mabuhay. Tinawagan ako, oh, Tol, punta ka rito. O sige, Tol, punta naman ako. Pagpunta ko doon, sabi niya, inano na nila ako, hinaksit na nila ako, kaisa ka pa ba namin? Kasama ka pa ba namin? Hindi ko na sila masagot. Sabi ko, kung sasabihin ko kaisa ko kayo, hindi sa ganitong mga gawain. Kasama ko kayo, presently, physically, pero magkaiba na tayo. Yung mga ginagawa ninyo, hindi ko na gagawin. Alam niyo, nagalit na sila sa akin. So magalit man sila, wala akong magagawa. Karapatan nila yun. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. The old self ay yung unregenerate person. Yung old person, yung old self, again, intindihin natin ito mabuti. Yung old self mo, yun yung unregenerate person sa iyo. Hindi siya kalahating righteous, hindi rin siya kalahating sinful. But siya ay totally sinful. Totally sinful. At hindi niya kayang i-please ang Diyos. Hindi niya kayang i-please ang Diyos. Ang Newman naman, yung bagong pagkatao naman, ay ang regenerate person. At ang regenerate person ay kayang i-please ang Diyos, pleasing to God through Jesus Christ. At bago na yung kanyang nature, entirely godly and righteous, yung kanyang bagong nature. Kapatid, tanungin mo yung sarili mo, totoo nga ba godly na ako, ang nature ko? Of course, hindi pa siya perfecto. Yung Newman na yun ay hindi pa perfecto, ngunit siya ay spiritually alive at namumuhay ng may kabanalan. Tandaan po natin yan. Namumuhay ng may kabanalan. A life that is pleasing to God. A holy life. Ang idea na ang isang mananampalataya ay nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos kahit na nagpapatuloy siya sa pagkakasala ay laganap sa Roman churches. Laganap to. No? Yung idea na nakakapagbigay ng kaluwalhatian kahit na nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya ganun na lamang ang pagbibigay ng atensyon dito ni Pablo upang ituwid at mabago yung kanilang paniniwala at practice in life. Kaya sa mga sumusunod na mga verses 3 hanggang 10, ay nagbigay siya ng 3 hanggang 5 actually, ay nagbigay siya ng 4 na principles o tuntunin, alituntunin na sumusuporta sa kanyang paliwanag sa verse 2. Na ang isang tao was died to sin cannot continue to live
in sin. So, kailangan suportahan niya yung sinabi niya sa verse 2. At dito, nagbigay siya ng 4 na principles or alituntunin. Number 1 principle, we are baptized into Christ Jesus. Verse 3a, tignan niyo. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus? Sa baptism, ang isang mananampalataya ay tumatalikod sa kanyang kasalanan at nagpapa-identify na siya kay Kristo. Sino yung mga nabautismo dito? Taas kami. Sino? Di ba meron tayong declaration of faith, no? Na sinasabi natin, dinideclare natin before tayo i-baptize that hindi na natin, tatalikuran na natin ang kasalanan at tayo'y tutungo na, haharap na sa ating Panginoon sa Kristo at kung ano ang kanyang nais ang siya nating gagawin, kung ano ang kanyang kalooban ang siya nating gagawin. Papa-identify tayo that we belong to Christ. We are in Christ. Sabi ni Kenneth Wust sa word na baptized, no? Ito ang introduction, sabi niya, or placing of a person or thing into a new environment or into union with something else so as to alter its condition or its relationship to its previous environment or condition. Ulitin ko, yung according to Kenneth Wust, yung word na baptize ay isang introduction daw or yung paglalagay sa isang tao doon sa bagong environment or yung union, yung pagkakaisa with something else so as to alter, mawala o talikdan yung kondisyon or baguhin yung kondisyon or yung relationship niya sa kanyang previous environment or condition. At ganoon na yung nangyayari sa baptism. Placing of a person into a new environment, union with something or someone, or yung tinatawag, yung Greek na word ng baptize or baptism is baptizo, which means immersion. Ini-immerse. Sa colloquial word pala sa Bisaya, lunuron. Lunuron daw. Kung mangutana ng mga Bisaya, imbis nga gibautismohan ka na, ang ilang pangutana kay colloquial word ilang ginagamit, gilunod na ka. Gilunod na ba daw ka? Kasi na gilunod din eh. Gilunod sa ilang mga pastor. Placing of a person into a new environment, union with something or someone, or immersion into. Kaya lahat ng Christians ay permanently being immersed into Christ through the Holy Spirit. Immersed into Christ through the Holy Spirit. Meron ng oneness. Meron ng union ang mananampalataya sa kanyang Master at kanyang Divine Lord na si Jesus Christ. Sa Matthew chapter 28 verse 20, I'm sure you're very familiar with this verse. Matthew 28:20, sabi ni Jesus, "Behold, I am with you always, even to the end of the age." Sabi niya, I am with you always. Lo, I am with you always. Sabi gano'n ni Jesus Christ. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 15, nirebuke ni Pablo ang sexual immorality ng mga Corinthian believers. Sabi niya, do you not know, sabi ni Paul, do you not know that your bodies are members of Christ? Ano napansin niyo doon sa dalawang verse na binasa ko? Sa Matthew 28 at saka sa 1 Corinthians 6. Sabi niya sa Matthew 28, ulitin ko, sabi ni Jesus Christ sa Matthew 28,
I am with you. Sa 1 Corinthians 6:15, sabi ni Paul, do you not know that your bodies are members of Christ? Napansin kayo dito? Dito natin makikita yung connection, yung union. Sabi niya, I am with you, sabi ni Jesus Christ. Then, sabi niya sa 1 Corinthians, you are members of Christ. You are a member. And Christ is in you. Huh? Merong oneness. Merong oneness. Merong union. And so, shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Sabi ni Paul. Sa pagpapatuloy ng ating teksto, sabi niya, do you not know that sabi niya, do you not know that you are members of Christ? Then Jesus said, I am with you always. So if there's union, if there is oneness, papatuloy natin sinabi ni Paul sa ating text, sabi niya, shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Or sa ibang term or translation, harlot? Ano sagot? Never! Sabi niya, never! Again, ginamit dito ni Pablo yung very strong na salitang megenueto. God forbid, sabi niya, may it never be. Ang bagong buhay na isang mananampalataya ay isa ng divine life, hindi fleshly life, hindi worldly life, kundi divine life. Kaya imposible para sa isang tunay na niligtas, tunay na Kristiyano ang magpatuloy sa pagkakasala gaya ng kanyang nakagawian sa kanyang lumang buhay. It's very impossible. Ang pangalawang tuntunin or principle, alituntunin o principle ay karugtong din or extension ng verse 3a. Basahin natin yung verses 3b hanggang verse 5. 3b hanggang verse 5. Sabi niya dito, were baptized into his death. We were buried therefore with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. Lahat ng mga mananampalataya hindi lamang nagpapa-identify with Christ, hindi lamang napa-identify with Christ, kundi pati sa kanyang kamatayan at sa kanyang resurrection. Hindi lang natin pwede sabihin, yes, I am a Christian. Oo, nasa ako, nagsisimba ako sa Sola Fide Christian Church. So I am a Christian. Hindi na natin pwede sabihin, I am a believer of Christ. No. Hindi natin pwedeng i-identify lang yung sarili natin as Christian. We should also, we must also identify in Christ in His death and resurrection. Kailangan yun. Kailangan mamatay din tayong katulad ni Kristo. Pero yung kamatayan na ma-experience ang kamatayan sa kasalanan. Nililingon natin yung ating union with the Lord Jesus sa kanyang kamatayan sa cross. Tinitignan natin yung ating union with Christ dito sa cross. Nung mamatay si Jesus Christ sa cross, sino dala-dala niya? Di ba ikaw? Ako? Tayo? Na kanyang mga niligtas? Tayo na mga nananampalataya sa Kanya? Tayo na nananalig sa Kanya?
Tayo na naniniwala na siya'y Diyos na nagkatawang tao. Kaya yun yung tinitingnan natin. Nililingon natin. We're looking back to the cross. Kaya doon, hindi lang nagpapa-identify as with Christ, kundi nagpapa-identify din sa kanyang kamatayan. Kaya ang nagkatagal, I am crucified with Christ, therefore I no longer live. Sino na? Ano na kayo? Ano sa iyo? Si Kristo Jesus na. Hindi na ikaw. Hindi na ako, sabi ito. Hindi na ako. At sa kanyang resurrection, ililingon naman natin yung union natin with Him sa kanyang resurrection. No? When Christ was raised from the dead by the glory of the Father, tinitignan naman natin yung union natin with Him, with Christ, sa kanyang resurrection. Tunay na nakakamangha yung mga katotohanan ito. Namatay tayo kasama ni Kristo upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya at mamuhay tayong katulad niya. Hindi sapat yung sabihin lang natin Christian ako or na kay Kristo ako. Kailangan mamatay tayo sa ating mga kasalanan, ilibing tayo bilang katibayan na namatay na tayo at mabuhay muli sa isang bagong buhay. Ito ang kahulugan ng baptism in Christ. We have been buried with Him through baptism into death, raised from the dead by the glory of the Father, so that we might walk in newness of life. Bago ka ng tao. Bago ka na. Bago ka na. Kaya huwag mo nang piliting gumawa mo ng kasalanan. Huwag mo nang udyukan yung sarili mo. Yes, maganda yan. Masarap gawin yan. Gusto ko yan. Huwag na. Kasi yan yung old nature mo. Huwag mo nang balikan, kapatid. Huwag mo siyang balikan. You have been crucified with Christ. And the life that you have now is not you, but Christ. Christ. Sabi ni Charles Hodge, there can be no participation in Christ's life without a participation in His death. It's very clear. Walang participation sa Christ's life kung walang participation sa Christ's death. And we cannot enjoy the benefits of His death unless we are partakers of the power of His life. We must be reconciled to God in order to be holy. And we cannot be reconciled without thereby becoming holy. We cannot be reconciled to God without thereby becoming holy. So holiness is very important, my dear brothers and sisters in Christ. Huwag mo sasabihin wala namang banal dito. Christians should live a holy life. We must live a holy life. Kung nakasama tayo sa kanyang kamatayan, tiyak na mabubuhay tayong muli tulad ng muli niyang pagkabuhay. Kung partaker tayo ng kanyang death, we will also be partaker of His resurrection and His coming glory. Kung noon ang ating buhay ay tunay na waldas, gaya ng ating buhay noon, ngayon ang ating buhay ay tunay na binago na. Salamat sa Diyos. Tunay ka na nga bang binago, kapatid? Kaya sabi ko nga kanina, nakakaawit na tayo ng I am crucified with Christ, therefore I no longer live.
Jesus Christ now lives in me. Namatay tayo kasama ni Kristo, nabuhay tayo kasama ni Kristo. Maghahari tayo kasama ni Kristo at uupong katabi ni Kristo sa kanyang trono. Amen. Revelation 3 verse 21. Sabi niya sa mga mananampalataya, "Come, sit at my throne. Sit beside me." Uupo tayo kasama ni Kristo sa kanyang trono. Kaya kung tinubos ka, niligtas ka ni Kristo, tinubos at niligtas ka upang mamuhay ka ng may kabanalan. Hindi ka na katulad doon, bago ka na dahil binago ka na. Bago ka na dahil binago ka na ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At kung hindi mo nakikitang bago ka ng nilalang, kung hindi mo nakikita na bago ka ng nilalang, makabubuting suriin mo na ang iyong sarili kung tunay nga na ikaw ay nasa pananampalataya. Test, examine yourself if you are truly in the faith. Wala ka nakikita, parang ganito lang. Okay lang sa akin umabsent, okay lang sa akin lumiban, okay lang malate, okay lang ako maano, okay lang sa akin kahit nagumawa ako ng kasalanan. Hindi naman ako nakukonsensya. Examine yourself if you are in the faith. Baka nga hindi ka pa nga talagang ligtas. Kapatid, kaibigan, importante ka sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, next Sunday, dahil importante ka, next Sunday, dapat nandito ka. Kasi kung wala ka dito, mag-upisa ka na mag-examine na kung nasa faith ka na talaga. Pagpapatuloy natin to next Sunday. Alam ko, nabitin kayo. Mayroong mga nabitin. But, of course, kailangan natin itong putulin at pagpapatuloy natin sa susunod na Lord's Day. Tayo po'y manalangin. Tayo yumuko. Kausapin mo ang Diyos. Tanungin mo siya personally. Kung tunay nga bang nakikita sa iyo yung sanctification process na ginagawa ng Diyos sa lahat ng kanyang mga ginastify na. Panginoon naming Diyos, salamat po sa inyong mensahe sa amin ngayon. Tunay na gusto niyo pong malaman namin na kami ay binigyan nyo na ng katuwiran. Kami diniklara nyo ng katuwid sa pamamagitan ng righteousness that is in Christ Jesus. Ngunit Lord, hindi nyo rin po gusto na tumigil kami doon. Kaya, pagkatapos niyo po kami iligtas, dumadaan na po kami kaagad sa isang proseso ng sanctification. You set us apart so that we can live a life that is holy and blameless to your sight. Yun lang po yung tanging paraan upang kami ay tunay na makapasok sa inyong kaharian. Wala pong na-justify na hindi nasa-sanctify. Kung hindi man na-justify, then we will never be sanctified and we will never be glorified. Kaya Lord, nawa, tulungan niyo kami tunay na isipin namin ngayon, totoo nga ba na ako nga ay nasa proseso na ngayon
proseso ng sanctification? Meron bang declining pattern ng sin sa aking buhay? Yes, hindi naman ako perfecto, Panginoon. Alam niyo po yun. Kasi nandirito pa ako sa isang hindi perfectong mundo, sa isang isinumpang mundo. At Lord, niligtas niyo kami para po isabuhay namin yung buhay na ipinakita niyo, ipinakita ni Kristo Jesus sa amin nung siya'y naririto sa mundo nito. You want us to live a Christ-like life. Kaya Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan niyo po na makita namin na tunay nga na kami ay binabago ninyo from glory to glory, O God. Mahirap kung sa mahirap. Ngunit hindi imposible. Dahil yung grace na siyang nag-justify sa amin ay siya pa rin grace na tutulong sa aming sanctification. Magsasanctify sa amin. Hanggang sa makumpleto ang inyong inumpisahang gawain sa aming mga buhay sa araw ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat. Nawa maging excited pa kami sa amin pang darating na mga araw ng aming buhay. Mas lalo pa kaming magalak. Mas lalo pa naming i-anticipate ang inyong pagbabalik. Dahil meron na kaming assurance na hindi nga ninyo kami pababayaan at hindi ninyo kami iiwan. You will be with us even to the end of the age. Thank you, Lord. At nawa ito rin na magdala sa amin upang i-share ang kagalakang ipinagkaloob niyo sa amin ngayon, Panginoon. Ang kagalakan na mailigtas sa isang naghihintay na naglalagablab na apoy sa amin, sa lahat ng mga hindi nananampalataya kay Kristo Jesus. Nawa, ito magbigay sa amin ng kasigasigan upang i-share din ang kaligtasan na ito para sa iba. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. And may we continue to pray for each other, to pray for one another, to carry the burden of one another, to love one another, and to edify one another, oh God. Especially, pagkaroon kami ng mabigat na conviction para ipanalangin, idalangin ang aming mga kapatid. Lalong-lalo na yung mga nakakaranas ng persecution, yung mga nakakaranas ng suffering sa kanilang mga buhay. Those who are in prison, those who are displaced, even those who experience at naging biktima ng typhoon and earthquake. Nawa, Panginoon, pag-isahin niyo ang aming isipan at mga puso. Pag-isahin niyo kami bilang body of Christ, concern sa bawat isa. Hindi nagkakagatan, hindi nag-aaway, hindi naglilipakan sa isa't isa, kundi nagtutulungan, nagmamahalan ang bawat isa sa amin. Salamat po. Nawa, patubayan niyo ang bawat isa sa amin
Patuloy niyo po kaming ingatan at patuloy na pagpalain kahit po sa aming extension of worship sa inyo ngayon through our small groups. May you be glorified, O God. And this I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Let us all rise para babalik na naman tayo sa umpisa. Tayo po'y tumayo at ipataas natin ang ating mga kamay, tanggapin ang pagpapala mula sa ating Panginoong Hesus. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and forever. And everybody say, Amen. And Amen. Praise and glory to the Father. Praise and glory to the Son.